So hello everyone. Today I'll be presenting my project scenario, making a Codem tournament game schedule using combination without repetition and exemption only in C++. So in short, gumawa ako ng program na automatic na nag-generate ng per tournament schedule gamit ang C++. So very useful yun sa barangay tournaments namin kasi nagamit ko siya. So yung background ng problem is tuwing summer daw may tournament sa barangay para sa Call of Duty Mobile sa maraming kabataan na team na sumasali. Usually from Zone 1 to Zone 4. So yun yung mga streets. Then yung problema ng organization committee is paano nila masisigurado na lahat ng teams is maglalaro laban sa isa't isa nang walang ulat at walang kalituan. So madalas kasi mano-mano lang. May mga team na nagkaka-duplicate yung laban na uulit o minsan naman kulang. Kaya nag-decide ako na what if automate natin yung laban gamit yung code para magawa tayo ng magandang schedule ng laban. So yung solution na naisip ko is gamitin yung program which is yung C++. So ginamit ko yung program na C++ na combination without repetition. Ibig sabihin lang nun is bawat laban is unique. Example na lang, ito yung A versus B. Kapag nagkapareho yun, tsaka yung B versus A, hindi siya pwede. Kasi lalagay lang natin yun is once, walang rematch. Kaya nga tinawag na combination without repetition. So hindi siya mauulit. Kaya napagbaligtarin mo pa itong dalawang na to, ganun din yan. O tsaka pala, walang team na maglalaro laban yung sarili. Hindi sila pwedeng naglaban kasi yun na yun eh. So ginamit ko yung vector, mamaya makita nyo. Para sa mga list ng teams, yung set para ma-check kung may duplicate. Siyempre yung nested loops natin para bumuo ng combination. So halimbawa na lang skip natin ng content. Ito, kapag natapos ko yung program so Joseph tested with 4 teams. Alpha, Omega, Zeus, and P. So yung output dapat is ganito siya. So yan. So tama lang na walang sobra, walang kulang. So balik tayo dito to make the program. Dito. Yan. So para mas maging safe or user friendly yung code natin, nilagyan ko siya ng exception handling. Example, yung una. Kung isa lang yung team nilagay natin, lalabas yung error, diba? Kasi ang kailangan niya at least 2 teams are required to generate schedule. Then yung pangalawa naman, kung blank yung name, may message na lalabas na ganito. Input error, team names can be empty. Then yung pangalo naman, kapag naulit yung pangalan ng team, mag-stop yung program natin at ito yung lalabas. Input error, team name must be distinct. Ibig sabihin, dapat magkaiba yun. Then, kapag may mga unexpected issue or error tayong nasagap, ganito naman yung lalabas. System error, an unexpected error as occurred, please try again. So, yun. Kaya dito natin ginamit yung try catch block, which is dun niya makikita or makakatch natin kung ano yung error dito sa code natin. So proceed tayo dito sa baba. So sabi dito, to ensure the program work, tinest natin or ni Joseph invalid inputs, kumari yung entering only one team, hindi pwede yung kailangan nila siyang kalaban. Then leaving names block, hindi na pwede yan kasi magkakaroon ng problema sa schedule natin or pag-add ng duplicates, hindi pwede maging same yung name kasi lalabanan mo rin yung sarili mo. Then the C++ program na nag-respond siya, so kapag correct error message each time, hindi gumagana yung tinatawag natin kanina na try catch block sa C++. So mamaya papakita ko sa inyo to yung team lalabas na output. Then the program was expected
Then dito. So, nung pinakita na sa barangay, no, ni Joseph, nagawa niya, siyempre naging masaya, nabilib sila sa kanya, no? Kasi naayos na yung schedule, which is fair. Kasi yung matchup is zone 1 to zone 2. Magkaibang team na yun. So, ito na yung code natin, guys. So, mag-start tayo dito sa mga libraries. Yan. So, yung wirestream, no, nag-stand siya para sa input at output. Like yung C in, tsaka yung C out. Then, yung vector naman is para sa dynamic array ng team names na ilalagay natin mamaya. Then, yung string para sa mga text inputs. Yung std_accept naman is para sa error handling. May runtime error, invalid, or argument. Then, yung set para sa pag-check ng mga duplicate things kung may naulit ba. Then, proceed tayo dito sa vector, string, etc. So, dito, kung nakita nyo to, zone list. Dito na dito nakastore yung final list ng mga team names. Mamaya, papakita ko sa inyo. Then, ito na yung unique zone names na ginagamit para i-check kung may duplicate. Then, proceed tayo dito sa ito. Yeah. So, dito, nag-loop tayo, depende sa dami ng teams. So, tinutukoy dito bawat zone name or team name gamit ito. Then, dito naman check kung ano ba, puro spaces lang yung input or blank name. Kasi hindi naman pwede yan, di ba, mag-error yung code natin. So, kapag gano'n, paulit-ulit siyang hihingi ng valid input yung sa ma-fill yung hinihingi niya. Then, proceed tayo sa ating mga if. Then, dito, distinct. Yan. So, dito naman, kapag walang laman yung input natin, automatic mag-throw siya ng error. Then, kapag may naulit na team name, error ulit. Gaya na to, sabi dito, diba? Input error, zone names can be empty. Ibig sabihin lang na hindi siya pwede maging empty, blank. Then, dito naman, the zone name must be distinct. Dapat hindi rin nauulit yung name kasi mag-error yung code natin. Ito. Yan. So, dito, makikita natin na save yung variable natin. So, isi-save sa set at sa vector. Now, pagkatapos ng loop, babalik yung list ng valid ng mga team names. Dito. Then yan, return. So, proceed tayo dito sa void. Yan. Kulong pala. Yan. So, ito na yung function na bumubuo ng schedule gamit yung mga combinations. So, dito na mag-start talaga. Then, makikita natin itong mga 4. Yan. So, gamit yung nested loop, pinipili lang yung mga unique pairings, Kunwari yung, ito nga, saan yan? Yan, kunwari I plus 1. So, ini-ensure niya na walang rematch kasi yan, I plus 1 na yan para siya nag-stand sa A versus B, which is hindi pwede, diba? So, halimbawa na lang ng mga pwede, Team 1 versus Team 2, Team 1 versus Team 3, Team 2 versus Team 3. Sakto lang, hindi siya dapat nauulit kasi mag-error yung code. Then, proceed tayo sa ating function. Yan. Explanation natin, nag-ask ng total number of teams dito. Yan. Tatanungin ko dito mamaya, papakita ko sa inyo kung ilang team or zone ng input natin. Kasi which is yan, nakalimit lang yan sa 4. Then, ito nga yung CA, ignore. Yan. Para ma-clear natin yung new line sa input buffer bago mag-get line. Then, dito naman sa if. Yan. Dito naman yung validation, dapat may at least 2 teams.
para magawa natin yung schedule. Ayan, ako namin dito, invalid. At least 2 teams or 2 zones are required to generate yung schedule natin. Ayan. Tapos, dito sa ating vector, so tinatawag dito yung kumbaga call out nyo na yung function para kunin yung mga team names. Then tapos gagawin na yung schedule at i-print yun, which is yung lalabas sa ating outlook mamaya. Then ito naman mga catch na to, sabi na natin dito guys. Yan, kapag may error, no, hindi siya magka-crash, or magka-crash yung program natin. Maglalabas siya ng mga clear error message tulad na lang ng for invalid input, for duplicates or blanks, or any unexpected error na katulad ng in-explain ko kanina. Lalabas yung mga yan kapag may mali sa code natin, or may mali tayo mga nilagay. Then yan, in short, no, yung code na to, nag-accept siya ng mga team names, no? Binavalidate niya yung mga yun, then creates fair tournament schedule, no, gamit yung using combination. At saka yung handles, exemption, handling, para sa mga posible na input errors, no, ng dahan-dahan lang. Then yun guys, sana may tutunan kayo. Sorry kung ganun yung pagka-explain, pero sana naintindihan. Kalimutan ko guys, no, it's a prank. Dito guys, try na natin i-run yung code natin. Yan, lalabas yan. So yan, ito yung sinabi ko kanina, mag-enter tayo ng mga number ng team. Usually zone 1, 2, 3 hanggang 4 lang yan. So try natin yung 4. So yan, tulad nung kanina, input natin yung pangalan, alpha and omega, tapos Zeus, and then yung last fib. Okay, ayun yung lalabas guys, diba? Fix na fix yung schedule. Try naman natin yung iba, no? Ito, maglagay lang tayo ng ito, yan. Lagay natin yung kanina, alpha. Ulitin natin siya, no guys. Tingnan nyo ako mag-run. Alpha. Yan. Ayun sabi guys. Input error. Zone name must be distinct. Kailangan iba. Hindi pwedeng parehas. Isa pa guys. Maglagay lang tayo ng isang team name. 1. Yun. Valid. At least 2 zones or team names are required to generate the schedule, no? Subukan naman natin kapag blanco lang guys. Lagay tayo ng 3. Yan. Lagay natin yung una, alpha. Yan. Tapos space natin. Ayan guys. Invalid zone name cannot be blank. Please enter again. Ulit siya nun. Ganyan lang yan. Next natin. So yun lang guys. Kita nyo naman i-run yung code natin. Maraming salamat sa panonood. And I hope may natutunan kayo. Thank you guys.